Sa
Praise God, ang aking pong subject ngayong umaga ay ang ating pangunahing doktrina sa United Pentecostal Church, ang kaisahan ng Diyos o ang oneness of God. Sa Bible, mga kapatid, malinaw po ang pagtuturo ng Biblia tungkol sa pagiging isa ng Diyos. Lahat ng tao, pagka tinanong mo, pero kalangit mga hindi naniniwala na may Diyos. Lahat ng tao naniniwala na may Diyos. Pag tinanong mo ilan ng Diyos, isa lang ang sasagot nila, isa. Ngayon, ang problema na ay doon sa salitang isa at doon sa kung sino ang nag-iisang Diyos at ang kahulugan nila doon sa salitang isa. No? Maraming mga talata sa Bible na pababasa natin na mayroon lamang po isang Diyos. Lalo na po sa lumang tipan. Tayo na natin. Lalo na po sa lumang tipan. Amen. Lalo na sa aklat ng Isaiah, maraming mga salita dyan na sinabi ng Panginoon, maliban sa akin, walang ibang Diyos. At kung mayroon mga hindi alam ang Diyos, God is the all-knowing God. Kung mayroon mga hindi alam ang Diyos, hindi niya alam na may Diyos pa maliban sa Kanya. Hindi alam ang Diyos. Wala siyang nakikilala sino man maliban sa Kanya na Diyos. Kung mayroon mga imposible sa Diyos, imposible sa Kanya na magsinungaling mga. Amen. Ayan po. So, yung ating babasa tayo ng mga talata, baba mo na po. Kaya, sige. Baba. Sorry, baba. Sige. Paano tayo pababa? Kaya, pagano tayo pababa? Pababa, drag daw. Drag, pababa. Pag-sabi mo pababa, gano'n. Okay. Gano'n daw. Pababa yung susundan mo, tataas. Oo. Sinabi mo baba, itataas niya. Pagka sinabi mo pababa, tumataas eh. Baka tapos sa inyo kasi pamilin niyang talaga eh. Wala. Kasi sa Bible kasi no yan, binabasa mo. Tingnan mo sa baba. So, baba. Tama yan ano? Baba. Baba. So, yan. Yan naman. Yan yung unang talata ng Bible. No? Basahin natin sunod-sunod yan. Genesis 1:1, in the beginning, God created. In the beginning, God created the heaven and the earth. Amen. Yan yung unang talata ng Bible. And then, Deuteronomy 6:4, Hear of Israel, Yahweh is our God, Yahweh is one. Yung ba dyan na ikat? Malakay 2:10, have we not all one Father, have not one God created us? Why do we deal treacherously every man against his brother by profaning the covenant of our fathers? Taas pa natin. And Isaiah 37:20, Now therefore, O Lord our God, save us from his hand,
that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord, even thou only. Then Nehemiah 9:6, thou even thou art Lord alone, Lord alone. Thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth and all things that are therein, the seas and all that is therein, and thou preservest them all, and the host of heaven worship thee. Then Isaiah 63:16, wala. Sorry. Thou prayest, thou art our Father, though Abraham, ignorant of us in Israel, acknowledge us not, thou, O Lord, art our Father, our Redeemer, thy name is from everlasting. In Zechariah 49, and the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. Then Numbers 12:8, with him I speak mouth to mouth, clearly and not in riddles. He sees the work of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Post tayo yan. Amen. So ilan lang yan mga kapatid sa maraming talata sa Bible na magbibigay sa atin ng idea na mayroon lamang nag-iisang Diyos. No? Wala akong pag-uusap kung ilan ang Diyos. Every people know there is only but one God. Ang problema lang ay doon sa salitang isa. Ilan ang Diyos isa, pero doon sa salitang Diyos, Elohim, kung bakit nagkaroon ng maraming mga masasabi natin pagtatalo, arguments, contention sa Diyos, sa kalagayan ng Diyos, sa kung ilan talaga ang Diyos, no? Doon sa malinis nating puso, lalo pa kung first time mo na nabasa ng Bible, o kung hindi mo na nabasa ng Bible, pag binasa mo yung Bible, magtataka ka, isang Bible lang naman yung ating binabasa ng lahat ng religion. Isang Bible lang naman, pero nagkaroon ng iba't ibang pananaw, interpretasyon, paniniwala tungkol sa kung ano ang pananampalataya ang mayroon ang iba't ibang religion. Praise God. Pinapakitam na natin ang Panginoon, di ba? Praise God. Amen. Now, mayroong inilagay akong mga dahilan kung bakit nagkaroon ang karamihan ng iba't ibang pananaw tungkol sa Diyos. No? Now, dito sa Genesis 1:1, sinabi diyan, in the beginning God created the heaven and the earth. Baba mga muna ko. Sige ba? Sige ba? Okay, baba pa. Okay. Sige ba? Yan muna tayo. Now, in the beginning, God created the heaven and the earth. Now, nandun ang contention, ang diskusyon sa salitang God, no, mga kapatid. Dahil yung God dyan ay Elohim. Yung Elohim po ay plural of the word Eloah. So, in the beginning, God created the heaven and the earth. Yung salitang Elohim ay plural. So dito, magkakaroon ng idea na mayroong plurality sa Godhead. No? Walang pagtatalo isang Diyos, pero ang tanong doon, ilan ang Diyos dun sa Godhead? Ilang persona mayroon ang Diyos? Tanong yung argument. No? Diyan sa Genesis 1:1, yung salitang God dyan ay Elohim, ang singular niyan ay Eloah. No? The contention is, ang malaking contention, kung ang Elohim o kung ang Diyos talaga ay isa. If God is really absolute one, pagka sinabi mong absolute, ano yung sabihin absolute? Mali. Ano talaga absolute? Mineral.
Kaya mas malinaw. Absolute. Mas marami absolute. Ha? Crystal clear. Ano ba ibang plan na mga minilatoner? Basta absolute, no? Kung ang Diyos talaga, sa atin, ang ating stand ay, God is absolute one. Ganap. In, Ganap or tiyak. iyak. Ganap o iyak, no? Sa atin, iyak natin na ang Diyos ay absolute talaga. Iyak natin na ang Diyos ay isa. No? Now, nandun yung contention or arguments dun sa salitang God. Kung ang Diyos talaga ay iyak na isa, bakit Elohim yung ginamit? Dapat Eloah. No? Dapat ang ginamit dyan, in the beginning, Eloah, which will give you a direct thought na talagang ang Diyos ay isa. Ang talagang ang Diyos ay isa. Parang ewan ko. Basta, di ba? Kung yung bagay ay tiyak, kapag sasabihin mo ng diretsa, hindi mo na bibigyan ng dalawang interpretation or dalawang reference. Halimbawa dyan, kung talagang ang Diyos ay isa talaga, absolute one, bakit Elohim hindi natin at hindi Eloah? So, nandun yung argument. Then, on Deuteronomy 6:4, ito yung sasagot dun sa, ibangga natin yung Genesis 1:1, sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, Yahweh, ano yung Lord dyan eh? Lord, Adonai, no? Hear, O Israel, Yahweh is our God, yung God dyan ay Elohim. So, binanggit ng Genesis 1:1, yung Elohim. Now, in Deuteronomy 6:4, Yahweh is our Elohim. So, Elohim is plurality of Eloah. But on the next phrase, the last phrase of Genesis 6:4, Yahweh is one, Ikad. Yahweh is one, so yung one doon ay Ikad. So, nilinaw dito, sa Deuteronomy 6:4, yung pag-aalinlangan mo dun sa salitang Elohim. Kung meron kang dumating man sa isipan mo, on the back of your mind, Elohim is the plurality of God. No? Kung ang Elohim ay plurality of God, pagbibigyan mo ng idea na in the Godhead ay mayroong maraming persona. 2, 3, 4, 5, kung ilan man yung gusto nila ilagay. No? Doon nila nilalagay yung salitang Elohim. On the word God, on that God, on that divinity, on that Godhead, mayroong maraming Diyos na bumubuo. That's the first idea ng salitang Elohim. Or, grupo ng mga Diyos. Grupo ng mga Diyos ng Elohim at isa doon si Yahweh. Isa doon si Yahweh. In the beginning, Elohim, mga Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, mayroong mga grupo ng mga Diyos na lumikha ng langit at lupa, isa lang doon si Yahweh. That will gives you, people will bring you the idea of the word Elohim. Doon kanila gaganin. No? Walang pagtatalo, mayroon lang isang Diyos. Ang pag-uusap, ilan yung bumubuo doon sa Diyos. No? Doon kanila gaganin sa word Elohim. Kung ibabangga mo yung Deuteronomy 6:4, this will give the answer to the word Elohim. Dahil binabigyan, Hear, O Israel, Yahweh, ito po yung tetragrammaton na YHWH, makita natin po sa Yahweh. YHWH, ito yung pangalang hindi nila binibigkas o hindi nila mabigkas. For the reason na baka magamit nila yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya, para mabigkas yan, nilagyan ng ano yung A-E-I-O-U? Vowels. Yahweh, yung A sa I. O nilagyan na
Yehovah. E-O-A. Parang yung building. Yung acronym ng building, acronym ba tawag doon? BLDG. No? Pagka nakita mo sa mga sulat, sa mga babasahin BLDG, we understand that that's a building. Pag binasa mo yung building. So yung doon sa Tetragrammaton, ang pangalan ng Diyos ay hindi nila mabigkas. YHWH. Now, bakit nagkaroon ng Jehovah? Dahil sa English alphabet walang letter Y, letter J. Kaya nagkaroon ng Jehovah. No? Now, yung isang pinalit nila sa Yahweh para mabasa nila ay Adonai. So pagka nakabasa ka ng sa English Bible, meron kang nabasa na Lord. Yung Lord, all capital, L-O-R-D. Halimbawa na lang on Psalms chapter 110, verse 1. The Lord said unto my Lord. So dalawang Lord yun. Yung isang Lord doon ay all capital, L-O-R-D. Yung isa naman ay hindi capital. Baka yung letter N lang yung capital o walang capital doon, I'm not sure. Pero yung all capital, ang ibig sabihin nun ay Adonai or YHWH para mabasa, para maiwasan nila na mabanggit ng mga Hudyo, na mabanggit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, pinalitan nila ng salita Adonai. So, yan yung history behind the word Lord and the word Yahweh and the word Jehovah. Kaya Jehovah is not really the name of God. No? Yung letter J wala po yan sa original Hebrew alphabet. No, ibangga po yung Deuteronomy 6:4 dun sa Genesis 1:1, sasagutin niya yung salitang God dahil dun sa salitang Yahweh or Lord or Adonai is one. No? Hear of Israel, Yahweh is our God, Yahweh is one. No? Sinagot niya mo yung salitang Elohim. Kung paniniwalaan ng Bible, ibig wala naman tayong ibang dapat paniniwalaan kundi yung salita ng Diyos, kundi yung Biblia. Amen. Kuha natin, walang naman natin praise God. Now, if we think na tapos na dyan, hindi pa rin tapos. No? The first reason why nagkaroon ng maraming, this is my view, this is my research, no? Bakit nagkaroon ng maraming paniniwala about God? First reason is the word Elohim, no? Bagamat Deuteronomy 6:4 answers Genesis 1:1 about Elohim kung ilan, binanggit dyan, Yahweh is one. The first phrase, Hear of Israel, Yahweh is our God. Si Yahweh, siya yung Elohim. So si Yahweh na Elohim ay isa. So it make conclusion that Elohim is one. So it does not finish there. No, pangalan natin tapos na, hindi pa. They will make an argument on the word one. Yung salitang one, dahil yung salitang one sa Hebrew, meron siya tatlong kahulugan. No? Una, yung salitang one na ginamit sa Deuteronomy 6:4 is ikad. One, ikad. Ang ibig sabihin ng salitang ikad ay compound unity. Compound unity. You go deeper. Sinabi mo pala kay student, ginamit din yung salitang one. Iitaas mo ng konti. Pakitaas mo ng konti. Okay? Have we not all one Father, ginamit din yung salitang one? Have not one God created us? No? Now here, if you think this verse will answer how many God? No? Yes, this answer how many God? Isa lang. Kung pag-usapan, if God is absolute one, or there is a plurality in God or in the divinity, hindi nagtatapos sa talatang ito dahil they are going to contest the word one, no? Have we not one Father? Now, Isaiah 9:6 speak
about Jesus Christ to be the everlasting Father. Amen. Diba? Isaiah 9:6, sinasabi ron ang ating Panginoon Hesus Kristo ay everlasting Father. And then, here, sinasabi rito na yung si Elohim, not all one Father, at not one Elohim created us. Here, this verse insinuates that Elohim is the Father. No? Now, it will give you the conclusion that Jesus Christ, siya yung walang hanggang Ama, siya yung walang hanggang ang Ama in Isaiah 9:6, positively, siya yung Elohim. Kasi ang binanggit diyan, have we not all one Father? Have we not all one God? But it did not make them believe that this one is have a meaning of absolute one. Dahil pagka yung salitang one, lalo na sa Tanakh, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, pagka nabasa mo yung salitang one na tumutukoy sa Diyos, halimbawa, yung Deuteronomy 6:4, one Lord. Meron pa pang ibang mababasa dyan, one na tumutukoy sa Panginoon. Yung salitang one dyan ay ikad. Ikad. Halimbawa, dito, one God, no? Ginamit yung salitang one, tumutukoy sa Elohim, one Elohim. Pero yung salitang one dyan, parating nangangahulugan ikad. Parating mayroong kahulugan na compound unity. Never in the Bible, especially in the Old Testament, that the word yakid, yung yakid, ito yung mayroong kahulugan na absolute one, used to God. Hindi kailanman binanggit sa Biblia na yung salitang yakid. Kasi, sinabi ko kanina, meron tatlong salita na one sa Hebrew word. One is ikad, one is yakid, and the other one is the word bad. B-A-D, bad. No? Every time the word one pertains to God, it always means ikad. So, the contention is, if really God is absolute one, bakit ikad ang ginagamit na salita pagka binabanggit ang pangalan o ang Diyos? So, they gives them a glimpse idea na hindi talaga absolute one ang Diyos. Hindi talaga absolute. Baka hindi absolute. Yung ibang brand, absolute. Baka ibang brand yung mineral, mga kapatid. Now, gusto ko lang muna natin dito sa Malakay, student. Have we not all one Father? No, dyan lang. See, yung salitang one, pagkatapos nun yung salitang Father, it pertains to God. No? Now, yung isang malaking katotohanan, pag yung salitang one ay inimig mo sa God o sa Father, that word one is always in ikad in Hebrew, hindi yakid. Kaya yung one Father dyan, yung one dyan, have a glimpse idea that the Father there is a compound unity. So same thing on the next phrase, at not one God. God is Elohim. Sana tapos na yung sabihin kasi one yung namin na salita. Pero yung salitang one dyan, it don't have the idea, maybe, but hindi nangangahulugang absolute yung salitang one dyan. Ang one dyan ay ikad. Always have the meaning of compound unity. Amen. Naintindihan natin mga kapatid. Praise God. Now, continue reading. Why do we build continuously every man against his brother by profaning the covenant of our, ano yung sunod?
fathers. Yung palang plural ng father ay fathers, ito na lang. No, talagang fathers talaga yung plural. Sa atin kasi may S. No, my point is, yung salitang fathers ay plural, but on the first phrase, have been not all one father. So doon sa first phrase, yung father ay ano na? Singular. Walang is. So, yung salitang what doon, it not may have the meaning of compound unity. O, yan mga kapatid. Sige, okay na. Amen. Isaiah 37:20. Now therefore, O Lord our God, save us from His Son, that all kingdoms of the earth may know Thou art the Lord, even Thou only. Ito yung pangatlong salita, mga kapatid, na may kahulugang isa. Yung salitang only, no? Now, sinabi ko kanina, bagamat hindi ginamit yung salitang yakid patungkol sa Diyos, pero dito ginamit yung salitang only. Dahil ibig sabihin yung only ay mag-isa. Mag-isa. Parang it gives you the idea that God is one. No? There is no such thing as compound unity. Pero, again, it was in the book of Isaiah. Again, on the book of Tanakh, sa Tanakh, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, you can never found the word absolute one or yakid or even the word only. Only, alone, it never is you that. Kasi yung salitang only, alone, yakid, ito yung mayroong kahulugan na absolute one. So sa Hebrew, that's ikad, yakid, and bad. Ito, Isaiah 37:20, bad ito, B-A-D. Sa Tagalog, masama, sa Hebrew bad. No? Now here, ginamit yung salitang only pertain to God. Taas natin. Okay, Nehemiah 9:6. Thou even thou art Lord alone. Ginamit naman dito yung salitang Lord. But again, it is in the book of Nehemiah. Saan natin unang nakitang ginamit yung salitang alone? Alone. Nakita natin ginamit yan kay Adam. When God saw Adam alone, nang makita ng Diyos na si Adam ay dalawa. Dalawa ba? Mag-isa. Nang makita ng Diyos na si Adam ay mag-isa, ginawa niya na kapareha. It is not good for man to be alone. Doon ginamit yung salitang alone. So, this, parang fourth week yan eh. Nagawa ko yung fourth week. Yung fourth week, pagka nabasa mo yung fourth week, ang ibig sabihin niya, immediately talaga. Even Bible will tell you that fourth week is immediately. Kasi nung pinabasa ko yung Bible, ang dami ko nakita ang salitang fourth week. Halimbawa, nung sinaksak ang Panginoong Jesus nakapako sa krus, if you want to know the definition of the word fourth week, huwag ka nang pumunta sa dictionary. Go to the Bible. Nung ang Panginoon ay sinaksak, inulus siya, di ba, patay na siya, ibababa na, tiniyak na patay siya. Inulus siya, the Bible said in English, fourth week, come, blood, and water. Yan ibig sabihin ng fourth week. Maya-maya, immediately, pagkatapos, magkasunod, no? Hindi fourth month, fourth year, fourth week, hindi salita fourth. No. Then also the word alone, tinatawag ko lang kayo sa fourth. Yung alone, unang ginamit kay Agan. When God saw Adam alone, ibig sabihin, si Agan ay nag-iisa. So again, but here we could see that the Lord alone, ang Panginoon ay mag-isa lang, it never used in Tanakh. No? We go up. Okay. Doubtless, ito naman sa Isaiah 62:16. Doubtless, art our father, though Abraham be ignorant of us in Israel, that's ba? Acknowledge us not thou
O Lord, art our Father, our Redeemer, thy name is from everlasting. Isaiah 63:16 says, doubtless, walang pagdududa, ikaw ay aming Ama. No? Here, even though Israel don't acknowledge us na, oh Lord, yung Lord dyan, again, all capital yan eh. Pagka binasa mo sa 63:16, yung Lord dyan, all capital. So maybe, malinaw ng tayo. Art our Father. O Lord, Yahweh, Adonai, ikaw ay aming Ama. Thy name, nandun yung our Redeemer, thy name is from everlasting. Nandun yung contention na ang pangalan ng Diyos ay Ama. Ama. Kaya, Ama, kaya kayo. Ama. Kaya sabi ng Panginoon, magsipanalangin kayo ng ganito, Ama namin. Ama. Yan na, naligaw na kayo. Naligaw na kayo. Hindi. Yes, Father is the name. Yung Ama ay pangalan, pero ito ay hindi pangalan pantangit. It is a pambalana. Ano sa English yung pambalana? Ha? Pero, ito lang yung pambalana. Common name and proper name. So, yung Ama ay common. Common. Pagka tumawag ka ng Ama, lahat ng tatay yun. No? Di ba? So now, baba natin. Baba natin ang text. Sorry, baba natin. Oh, doubtless, thou art our Father. Ikaw ay aming Ama. No? Kaya, walang pagtatalo kung ilan ang Diyos. Ang pagtatalo, kadalasan, ilan ang bumubuo sa Diyos at ano ang pangalan ng Diyos. This is the second argument. Kanina i-erase natin argument, ilan ang Diyos. No? This is the second argument. Ano at sino ang Diyos? So this verse, they will clearly show to you that Father is the name of God. No? Again, doubtless art our Father. Doubtless, walang pagdududa, ikaw ay aming Ama. Go Abraham, bagamat si Abraham, be ignorant of us, hindi kami kilalanin, and Israel, taas natin. Oo, taas natin. Acknowledge us na, magagod ng foolish. Basta kilalanin ka pa, acknowledge us na, hindi kami kilalanin. O Yahweh, O Adonai, O Lord, art our Father. See, yun lang niligaw ko lang kayo. See, ang pangalan ng Panginoon ay Ama. No? Kaya sabi ng Panginoon, magsipanalangin kayo ng ganito, Ama namin. Wrong. Mali, mga kapatid, hindi Ama ang pangalan ng Panginoon. O Lord, art our Father, our Redeemer, thy name. Yung name niya ay hindi tumutukoy sa Ama. No? Yung Ama, Father, tinutukoy na Ama dyan, tumutukoy sa Lord. O Lord, thou art our Father. Panginoon, Yahweh Adonai, ikaw ay ang aming Ama at aming manunubos. Ang iyong pangalan, yung pangalan, hindi yung Ama. Ang pangalan ay yung Lord. Lord, yung Adonai. Kawan nyo, mga kapatid. Hindi pa rin. Ang pangalan ng Diyos dyan ay hindi Ama. Kaya kung sasabihin nila, ang pangalan ng Diyos ay Ama, may kalahating katotohanan. Hindi totoong katotohanan. Kailanman ang Ama, yes, grammatically speaking, Father is a name, but Father is not a proper name. Now, kung pagbabasihan natin ang balarila dyan, ang
salamat, ang proper name dyan, it could be considered, the proper name there is Lord, Yahweh, Adonai, o yung tetragrammaton na YHWH. No? Halimbawa, si Orly at ako ay ama. No? Pagka tinawag mong ama, dalawa kami ay tatayo. Pero pag tinawag mong amang Orly, si Orly lang ang tatayo. See? Kaya pagka ang kinikilala ng Diyos ay ang ama, beware. No? Beware. Dahil si Satanas man ay ama rin. Ama rin. Kaya pag nagpe-pray ka, ama namin, banggitin mo talaga yung pangalan ng ama. No? Banggitin, ano yung sige pangalan ng ama? Okay. I think meron kayo napunod dyan. Dahil sa Zechariah 49, taas natin si Sila. And the Lord shall be king over all the earth, in that day shall there be one Lord, and His name one. So prophetic ito, prophetic sabi ni Zechariah, prophet Zechariah, the Lord shall be king over all the earth, in that day shall there be one. Again, yung salitang one dyan, pag kinapit mo sa Diyos, it always have a definition of compound unity. Akala natin tapos na, hindi. Kung talagang yung Panginoon, kung talagang si Yahweh, kung talagang si Elohim ay isa, bakit mayroon pang kahulugan na compound unity yung salitang one? Now, Numbers 12:8, masagawan na ng konti. With Him, pupunayin ninyo, pagka ang Diyos, pinakilala niya yung, when God introduced Himself, parati niya ginagamit yung personal pronoun, I. Am. Katulad niyan, ang nagsasalita dyan ay ang Panginoong Diyos, with Him, I. With Him, I. If there is a plurality in the Godhead, dapat ang binanggit dyan, with Him, we. No? With Him, we. Though, nandun pa rin yung contention na God used the word us. Let us, no? Pero maraming mga verse sa Bible, pag ini-introduce ng Diyos ang kanyang sarili sa tao, pinakikilala niya ang sarili niya sa propeta, sa bayan, palagi nang sinasabi, I am the God of your fathers. No? Even when the prophets, pag yung mga propeta, pagka ini-introduce nila ang Diyos, sinasabi ng mga propeta, the God of your father. No, hindi nag-introduce ng plurality in the Godhead. Itaas natin, mabalikan natin mamaya yan, pero yung gusto mo dito. Now, folks, ito yung reason why there are different views in the Godhead. Bakit nagkaroon ng maraming mga view paniniwala? Lahat naman tayo rito, meron kayo nang dumalo rito. Pag tinanong kayo ilan ng Diyos, ilan yung sasabihin? Isa na. Diba? Wala may ibang sasabihin ng maraming Diyos. Pero na lang, kung hindi kayo Kristiyano, kahit ang Muslim, natuturo lang na isang Diyos. Now, bakit some came to idea, though God is one, but He is not an absolute one. In the Godhead, there is plurality because of three reasons. The first reason, the use of the word Elohim. No? In Genesis 1:1, ginamit dyan in the beginning God. Elohim, ang ibig sabihin ng Elohim, God, God's divine beings, judges, angels. Psalms 82:1, Psalms 8:5, hindi ko na babasahin. Kino, Elohim is the plural of Eloah. They say that Elohim means plurality of God, or plurality in the Godhead. To define the use of Elohim, plural or singular, we need to see the verb before or after the word Elohim is used, or the context in which the word Elohim is used. So yun yung kilo, yun yung magiging basihan natin. Para malaman natin, yung bang word na Elohim ay plural o singular.
Sa English grammar, madali lang eh, no? Sa English, normal pagka may S, plural. Halimbawa, mother, singular. Mothers, plural, no? Bawa, pagka taken na, double ka na, no? Plural na. Pagka isa ka lang single. So, pagka nilagyan mo ng S, madali, no? Sa English. But, yung word na Elohim, sa Hebrew, yung I-M, I-M, yun yung pinaka-S nila. Kaya, para malaman natin, pero sa English grammar, di naman may mga S na singular na, no? Teacher. No? Kahit may S singular, ano? O meron din naman walang S pero plural, ano? No? O, ang gulo ng grammar. Okay. Now, here, sa keynote natin, ito, kaya nanay ko ba naman ito, gusto ko lang ulitin. Kasi, this will bring you to a good conclusion. Hindi ka na makikipagtalo ng isang taon. Isang taon yun ang pinag-iusapan sa ng Elohim. Wala pa rin tayong conclusion. Elohim is singular or plural. Now, here, kahit paano, it will give you the idea that you and your counterpart will come to conclusion na malalaman mo yung Elohim kung singular o plural. Paano? Sa verb na ginamit at sa context ng salita. Halimbawa, Exodus 23, taas natin sa school. Actually, marami pa akong nakita nung isa akong magbasa ng Bible. I mean, nung gusto akong basahin yung Bible of Jesus. Thou shalt have no other gods before me. Yung gods dyan ay Elohim. No? Plural. Plural. May S kasi. No, pero pag nilasam sa Hebrew Elohim. Nasaan verb yung salitang thou? Thou, ano sa ano? O, English kasi thou. You. Yes, you. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. But, plural, dahil ang pinagtutungkulan ay the people of Israel. No? Israel as a nation, isang bansa. Pero, bilang bansa, binubuo ng maraming mga tao. Kaya, yung Elohim dyan ay plural. Exodus 34, and receive them at their hand and pasture it with a gravy tool. Tapos natin, after he had made it a molten calf, and they said, these be thy gods. No? Nung si Moses ay umakyat sa bundok Sinai, hindi siya nakita ng mga Israelita. Sinabi ng mga Israelita, gawa mo kami ng Diyos. No? Kinuha niya yung mga ginto, inilagay sa apoy, at lumabas yung buya. Isang buya lang. Isang buya lang pero Elohim. Pero plural. Plural. Di ba ilang buya ba yung ginawa ni Aaron? Isa lang. Pero Elohim ang gamit. Pero God's plural. Pero isa. Why? Because of the verb. Verb, this be thy God's day. Because of the verb day. Yung day ay plural. Kaya yung Elohim ay plural. Kahit isang buya lang. No? If not, pagka, so keynote natin, to put the argument close, titignan mo palagi yung word. No? Hindi porket isa lang is singular. Halimbawa, mayroong yung pangyayari kay Samuel. Si Haring Saul ay kumonsulta ng familiar spirit. I think in 2 Samuel, 1 Samuel 28. No? Sabi nung ni Haring Saul, sino nakita mo? I saw gods ascending. Nakakita ako ng gods. Elohim yung gods doon, plural. Pero, ang ibig sabihin ng Elohim doon ay, sa context, ay hindi tumutukoy sa Diyos, tumutukoy sa mga hukong, judges. So kaya, sa una, nakita natin, pag sinabing Elohim, hindi lamang ito tumutukoy sa Diyos, sa nag-iisang Diyos ng Israel, tumutukoy din sa mga anghel. Sa mga anghel, okay, hindi mo na natin ito. Baka hindi na ako mag-half. Genesis 1:3, and God said,
No, yung salitang said, Elohim, yung salitang said ay singular. Magiging plural yung said pagka ginamitan mo ng pronoun na plural. Halimbawa, we said, yung salitang we, 2 or 3 persons. They said, pero dito, on its original form, God said, wala nang nakitang ano yung they pronoun. Ano sa tagal sa pronoun? Panghalili. Pangalit. O, pangalit. Kaya tinawag ng pangalit, salitang humahalili sa tao, lugar o pangyayari. No? Yung said dyan ay singular dahil wala yung panghalik na they. Kami, sila sa Tagalog. Sinabi namin. Ang sa Tagalog niya, sabi ng Diyos. Ibig sabihin, yung Diyos dyan ay singular. Amen. Praise God. Mahaba. Taas natin. That's the first reason. Okay. Okay, nakuha na naman. Okay. The first reason why so many have the view of plurality in the Godhead, the first reason is the word Elohim. Taas natin. Take up na naman yan. Now, this is the second reason. Ang ikalawang rason why the people come up to the conclusion na maraming Diyos, though God is one, but He is not absolute, because of the word one. Hebrew words used for the word one in the Old Testament. Yung salitang one, sa Genesis 2:24, meron itong kahulugan na ikad or compound unity. Genesis 2:24, therefore shall be a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Amen. Yung babae at lalaki, pag nagsama, hindi na sila dalawa. Isa na sila. So, same thing, katulad na sinabi ko kanina, every time you read the word one pertains to God, it always in the word in Hebrew, ikad. At yung ikad ay parating may kahulugan na compound unity. This is the second reason why people on our days have the idea na mayroong plurality in the Godhead because of the word one. Dahil sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yung one doon ay ikad. Even in Malachi 2:10, is there one God that created that as that one there is ikad? Dahil yung word na ikad ay mayroong kahulugan na compound unity. No? Now, taas natin. Pero, okay, babang na konti. Okay, babang ikad. Hindi lang compound unity ang ibig sabihin sa ikad. Meron din itong kahulugan na numerical one. Pag tinawag mo numerical one, ito yung number one. Number one. Numero uno o bilang isa. First. Isa. So, pag binasa mo yung salitang ikad, kahit it pertains to God, hindi lang compound unity ang ibig sabihin niya. Meron din itong kahulugan na numerical one. Halimbawa, the example is, taas natin, Genesis 1:5. And there was evening, and there was morning in the first day. Bagaman hindi one yung ginamit, first. Pag sinabi yung first, ilan? Una pa sa first. Minsan may dalawang first. Pero pag sinabi mong first, usually, it gives you the idea na isa lang. No? Even in the book of Ecclesiastes, sinabi there, two is better than one. Yung one doon ay ikad. No? Wala itong kahulugan ng compound unity. No? Ang ibig sabihin kung one doon ay isa. Higit na maganda ang dalawa kaysa isa. Ilan yung isa? Isa pa rin. So,
this will give us idea, pag binasa mo yung ikad, hindi lang ito nakakahulugan na compound unity. It also have the meaning of numerical one or the number one. Kuha natin, taas natin. Now we go to Yakib. Pause. Yakib. Bakit hindi Yakib yung ginamit sa Diyos? Dahil yung Yakib, ang ibig sabihin nito ay absolute numeric one. Now, Judge 11:34, and Jephthah came to his bed unto his house, and behold, his daughter came out to meet him with timbrels and with dances, and she was his ginamit yung salitang only child. Beside her, he had neither son or daughter. No, dito ang ginamit yung salitang only. Pag sinabi mong only ay isa. Sigurado kayo, isa lang yung only. Dito maliwanag na isa, absolute one. Bakit? Dahil sinabi yung talata, beside her, maliban sa kanya, he had neither son nor daughter. Wala na siyang ibang anak. Si Jephthah, isa siyang ng sa bansa Israel. Pagkatapos niyang tumaban sa gera, meron siyang promise sa Panginoon, Lord, kung ako'y magtatagumpay sa digmaan na ito, sino man ang unang sumalubong sa akin, ihahandog ko sa iyo. Nalungkot siya dahil ang unang sumalubong sa kanya, ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Bukod dito, wala na siyang ibang anak. Babae man o lalaki. So ilan yun? Isa. Yun yung isang kahulugan sa salitang one sa Hebrew. Absolute one. No? Absolute talaga. Now, Yakib, go up. We will compare it to Genesis 22. Genesis 22, Yakib, unique. And he said, take now thy son. Ang Diyos na nagsasalita rito, kausap niya si Abraham. Sabi niya kay Abraham, take now thy son, thy only son Isaac. Yung salitang only, ilan? Ilan yung salitang only? Sabi ng Panginoon, di ba, sabi niya kay Abraham, dalhin mo, I think sa Tagalog, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. No? Baba natin ang context. Baba natin. No, sorry, baba. Only. Sino pa? Yan, dito naman sa Judge 11:34, ginamit din only child. Judge 11:34, ang ibig sabihin ng only dyan ay absolute one. Talagang isa. Kasi binanggit ng talata, beside her, maliban sa kanya, wala na siyang ibang anak na babae man o lalaki. Taas natin ang konti. Now here, okay, gano'n lang. Only son Isaac. Siguro nagkamali ang Diyos. Yung only dyan, sabi ng Panginoon, dalhin mo ang kaisa-isang anak mo na si Isaac. May anak na si Abraham niya. Si Ismael. Dalawa na yung anak niya lalaki, nagkamali siguro. Payag kayo. No? Bakit sinabi ng Diyos na kaisa-isang anak? Nandiyan na si Ismael already existed. Dahil yung salitang only dyan, hindi nangangahulugan ng absolute one. No? You got the point. Yung salitang only dyan ay unique. Kakaiba. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung only there in Greek ay monos. Mono or monos. It not really means absolute one, but it means unique. Dahil hindi lang si Jesus Christ ang anak ng Diyos. Angels also are son of God. Here, mga kapatid, ginamit yung salitang Yakib, not have the meaning of absolute one. Ang isang kahulugan ng Yakib ay unique. So, hindi mo pwedeng gawing basihan ng doctrines, ng principle doctrine natin yung Yakib sa kalitan. Hindi porket nabasa mo ikat, bibigyan mo ng kahulugan ng compound unity. O bakit hindi Yakib dahil Yakib ay absolute one? No. Here we prove that Yakib hindi lang nangahulugan
God ng absolute God. It have also the meaning of a unique. Then go up. This is the second reason. Taas natin yung system. Yan, yung bad, 7:20. Yung only dyan ay bad. Nehemiah 9:6, yung alone dyan ay bad. Taas pa natin. Now, wait. Ikad. Ikad has a spectrum of meanings in the Hebrew Bible. No, to say it means compound unity, confines the word to a narrow category that doesn't match all its valid uses by the biblical writer. It's like saying the word Elohim only refers to the true God when in fact Elohim is used for false God. And God says angelic being, God is as one of them. And to the Messiah. Ito yung third reason, you will not go there. Baba mo mga konti, baba na konti. Sa pinaka-umpisa. Sa pinaka-umpisa. Sino ba baba mo? Sa pinaka-umpisa. Okay, kaso mo konti. Titignan ko lang yung sa version. Oh, there. In Numbers 12:8, ang Diyos ang nagsalita rito, ang sabi niya kay Moses, with him I speak mouth to mouth, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Why then were we not afraid to speak against my servant Moses? Sabi ng Panginoon sa kanya, kay Moses, nagsalita ako ng bibig sa bibig. Malinaw at hindi riddles. May riddles dito. Malinaw at hindi talinhaga. At nakita niya ang anyo ng Panginoon. Naawa niya. Amen. Now, siya po yung author ng Deuteronomy 6:4. Sorry, if we could give him the author, is the writer of Deuteronomy 6:4. Ang author ay ang Diyos. Alam niya yung salitang bandon. Dahil, ang sabi ng Panginoon, with Him I speak mouth to mouth. Isang bibig lang ang kausap ni Moses. Isang bibig lang. At isang anyo lang ang nakita ni Moses. Hindi dalawa at hindi tatlo. Moses speak to God, or God speak to Moses mouth to mouth. There is only one mouth that God speak to Moses. Amen. Praise God. Next. Amen.